Okay. So, di ba, sinabi ko naman sa inyo, pag may tunay na balita na kay Casimero, pag-uusapan natin yon. Ito, mukhang first time ata may tatalo kay John Riel Casimero sa trash talkan. Aray ko po, mukhang mati-TKO si Idol Casimero dito, no? Pero seriously ah, gusto talagang labanan ni Elijah Pierce itong si Casimero at gusto niya ring i-knock out. Kayang-kaya ba ni Elijah yon? Anyway, gusto mong malaman yung prediction ko kung sakaling mangyari at kung ano talaga sa tingin ko ang posibleng mangyari dito. Sige, sasabihin ko sa inyo kung possible ba talaga itong laban na to. Pero bago yan, mag-intro lang ako ng mabilis bago mag-comment yung mga haters ko na, Sir, wala ka na namang mako-content. Wala ka na namang kita, Sir pa. Puros Casimero na naman. Anyway, merong mas malakas kay Casimero. Ang dami kong views. Baka hindi nyo pa napapanood. Mas malakas pa si General Torre kay Casimero. Okay? Anyway, intro muna tayo. Here comes the boom, boom, pow, pow. Cast Nation, stand up now. Get ready for the truth. Powcast, the pioneer, the original Pow. Sports updates for Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports, the #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, ito na po si Pau Salud at Pawang Katotohanan lamang. Nakita niyo na dito yung yung pinost ni Cuadro Alas, no? Sabi niya, kala ko basta, ewan ko, mamaya basahin natin ulit. Ito na po, seryoso tayo at Pawang Katotohanan lang. Siyempre, alam kong maraming hindi matutuwa sa sasabihin ko ngayon, lalo na yung mga Casimero fans, pero konting unawa lang. Open mind lang tayo ng konti, At bago nyo sana ibuka yung mga bibig nyo kasi minsan may amoy, minsan wala naman talaga laman, nood ka muna, Anyway, nagsimula po ang lahat ng manalo si Elijah Pierce sa laban niya kay Michael Dasmariñas at nanalo siya dito by knockout. Yung sinasabihan nyo na boy gapang pag natatalo ang Pilipino, malamang yung mga nagko-comment yan. Sa tingin ko lang, Sabihin nyo sa akin ko totoo, yan yung mga tunay na gumagapang sa kahirapan. Anyway, sa pagkapanalo po ni Elijah Pierce, biglang sumingit sa usapan itong si Cuadro Alas, it's my boy. Anyway, kung si Jason man ang nagpo-post nito, hindi na yung pwedeng gawing palusot. Huwag yung sabihin na si Jason naman yan, di naman si Otol yan kahit anong sabihin nyo, alam naman ni Cuadro Alas yan Lisensyado yan, At pakitulungan nyo nga akong magbasa dito. Kasi hindi ko talaga maintindihan parang hindi marunong gumamit ng alphabet ang nagpost O sinasadya lang talaga. Kasi mali-mali spelling at sa bagay, pag biglang tumama ang spelling nito at nagkaroon ng sense ang post, baka hindi ka panipaniwala. Anyway, nagtanong na po ako sa kaibigan ko eksperto sa language translation at sinabi dito ni Casimero, at least yung Cuadro Alas is my boy, pag siya daw ang nakalaban ni Elijah Pierce, iiyak daw ito sa harap niya. No bullshit daw. Okay? On a positive note, dahil malamang nanggagalitan na naman yung mga fans sa akin ni Casimero ngayon. Just sa comment section. Sa tingin ko naman, ito, pabor to kay Casimero. Kaya naman talaga talunin ni Casimero si Elijah Pierce. Basta condition lang siya. Agree na kayo. Agree na. Pag nag-comment kayo ng agree, magpapagcash ako, lalo na yung mga Casimero fans. Agree? Anyway, kadalasan kasi walang pumapansin sa mga post ni Casimero ng mga boxer. Usually, ang mga pumapansin lang yan, nagpapakalat yung mga alipores na vlogger na walang ginawa, kundi manloko. Kesyo may laban na daw, kesyo may promoter na daw. So, ito daw malakas sa mga kalaban. Ewan ko sa inyo. Bakit ba pag nagpapaniwala pa kayo sa mga yan? Anyway, kahit anong gawin ni Cuadro Alas is my boy na pang-asa kay Inoue, dead man lang ito. Pero itong si Pierce, teka, sumagot at maliwanag na intindihan ko kung anong gusto niya. No? Sabi niya po kay Casimero, I will knock you the fuck out, old man. I already seen you in person.
years ago, and you are too little, no excuse after I cradle you. Siguro naman na maliwanag na yun, ha? Hindi ko na kailangan Tagalogin. Di na, no? Okay na yan. Teka, ano? Sorry, kailangan ko pa Tagalogin para sa mga ibang Casimero fans na hindi masyadong nakakaintindi. Okay. Wala pong pikunan, ano? Alam ko, maraming mga Casimero fans na open-minded, kaso mas maingay talaga yung mga never mind. Never mind po, masaya na naman ako. Anyway, ang sabi po ni Pierce, in Tagalog, sabi niya, inanakaw daw niya si Casimero, may kasamang mura, maliit lang daw si Casimero eh. At walang dahilan, iduduyan daw niya si Casimero para makatulog. Boom! Content na naman, ano? May pang-steak na naman ako mamaya nito dahil ang dami na naman mag-comment nito, dami na namang manonood. Pero anyway, seriously po, no? Parang nag-init na din talaga itong si Pierce at nag-post ulit siya at tinag niya pa yung promoter niya, pati yung Gibbons, no? Pati yung Knuckleheads. Ito, oh. Knuckleheads, Biba Promotion, Overtime Boxing. Tinag, no? Folks, wanna see me KO him too? Can we make it happen? Yan. Yan ang maganda. Tinatag yung promoter. Promoter lang naman talaga ang may pag-asa dito. Ito lang ang problema. Ito, ha? Hawak po ni Gibbons itong si Pierce, yung Knuckleheads. Paano yan? Hindi sila magkasundo. Well, mukhang talagang malabong matuloy ito. Aminin nyo na. Anyway, kung umabot ka dito sa part na to, kung Casimero fan ka, at gusto mo makita yung laban, alam mo sa totoo lang, i-comment mo pa rin yung Casimero versus Pierce. Make it happen. Baka sakaling ma-hype, mapag-isip-isip po ng Knuckleheads, ng Overtime Boxing, ng Biba Promotion na kalimutan mo na yung personal na issue at let's do fight business. Actually, sa totoo lang guys, yung sinasabi nyo hindi nakakatulong ito, makakatulong ito sa pagpapahype ng laban. So, comment nyo na Casimero versus Pierce, make it happen. Kasi nanonood si Sean Gibbons dito eh. Hi Sean. Hi Brendan. Lalo si SB nanonood dyan. Ito no. Ito pa pala no. Total, nandito na rin tayo sa usapang Casimero no. May pinapakalat si Jason Casimero umano na may dalawa daw promoter na nag-aagawang kay Casimero. Kung totoo man yan, dapat mamili na sila agad. At isa dyan sa mapipili nila na promoter, mag-offer na kagad kay Pierce. No? Unless, ewan ko lang, ano? Ewan ko lang talaga kung ano. 36 years old na po si Casimero. So, yung promoter niya, kung sino man yung piliin nila, mga big time daw, kailangan significant fight ng piliin niya, no? Pag ganyan, hindi na naman significant or kung sino-sino na naman, sasayang lang ka rin ni Casimero kasi may edad na no? Sabihin ko sa inyo, gusto nyo bang malaman kung sino yung promoter ni Casimero? Comment nga, comment nyo! Sasabihin ko sa inyo pero huwag nyo pagkakalat ha. Promise. Ha? Promise ha. Mga ako muna kayo sa comment section. Basta huwag nyo sasabihin ha, na sinabi ko na kung sino yung promoter. Kasi kilala ko na Ayaw, wala kang tiwala. Pagkalat nyo Abang-abang na lang guys. Anyway, Pierce versus Casimero. Yung totoo, this looks to be a fun fight. Maganda magiging build-up, lalo sa mga Pilipino kasi parehong hype, parehong trash talker. Kaso ang problema, baka yung totoo, baka hanggang social media lang ito Pero tatanungin kayo ha, kayo ba gusto nyo makita itong laban na ito? At kung sakali, anong prediction nyo, ano sa tingin nyo mangyayari dito sa laban na to? Ako sa tingin ko knockout. Unahan na lang talaga. Kasi mahirap manghula no? Sige na. Basta ako ang sasabihin ko lang sa inyo kung umabot kayo dito.